Sabi mga kababayan ng susunod na Pangulo ng ating bansa, si Martin Romualdez, we will defend our rights. Yan po mga kababayan ng Speaker of the House. Speaker vows House aid to boost Armed Forces of the Philippines operations. Yan ang kailangan nating leader. Yan naman anya Mr. Maravillas. May insecure na naman anya niyan yung mga DDS. Talaga po, insecure na yung mga DDS na supporters po ni ni Inday. Kasi si Martin Romualdez po pumantay na kay Inday sa ratings. Yan po. Umabol na mga kababayan si Martin, 75%. Yung trust ratings ni Martin, tumaas ng 5% mga kababayan. Si Inday bumagsak ng 10%, 76%. Statistically, mga kababayan, patas na po sila kasi ang margin of error niya is plus or minus 1%. Ayan po, Yan ang latest po sa Mission and Development Foundation Incorporated survey. Bumalusog po mga kababayan yung yung ratings ni Inday dahil sa katatantrums po mga kababayan sa confidential funds. Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, kasi right now, binabantayan pa ng Senado. Baka daw biglang ibalik yung confidential funds ni Inday. Ayan Watch out for restoration of Vice President Sara's secret funds. Yan ang balita ngayon mga kababayan sa Philippine Star. May paiwatig pa kasi yung mga kamay ni Inday. Sa hearing mga kababayan ng Senado sa budget ng Office of the Vice President, may paiwatig yung kamay, Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Iwan ko ba kung bakit nakaganon yung kamay ni... ni Inday na picturean ng mga photographers po. Kasama si Mix tapos si Senator Sani Angara after yung hearing nasabi ni Inday, give up ko na niya yung CIF. Pero habang pauwi na po, palabas na ng session hall, nakita kay Inday na-picturean. Kaya binabantayan pa mga kababayan yung Senado, baka niya biglang magbago. Bantayan niya natin. But anyway, mga kababayan, before na pag-usapan po natin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng clean and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific at saka mga bills payment po for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym, matatagpuan mga kababayan sa Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak, Jilon Maravillas. Contact number niya po 0966-802-0949.
Ayos pa mga kababayan? Ayos na ayos niya Mr. Maravillas. So ito po yung matigas na pahayag kahapon ng ating matapang na Speaker of the House. We will defend our rights. Sabi mga kababayan ni Martin sa China. Ganon dapat mga kababayan yung isang leader. Para lang anya Mr. Maravillas si Martin na Xerox copy. Xerox copy ng ating Pangulong BBM. Ferdinand din kasi mga kababayan yung pangalan niya. Ferdinand Martin Romualdez. Si President Ferdinand Bongbong Marcos. Ang sunod niyan mga kababayan, Ferdinand Sandro. Di ba? Pero niya Mr. Maravillas, pinofloat na baga ni Harimau yung tandem na Duterte super ate. Walang problema po. Maganda nga po na ganon. O Inday Duterte, pagkatapos Amy Marcos for Vice President. Ayan yung magiging oposisyon. Sa susunod na 2028 presidential elections. Tapos, administration candidate, mga kababayan, Martin Romualdez. Tapos, hindi na kailangan siguro na maglagay pa ng vice-presidente. Di Martin Romualdez, bakante yung vice president. Mananalo niyan. Martin Romualdez for President, Amy Marcos Vice President. Diba? Swak na swak mga kababayan sa plano. Tuwang-tuwa mga kababayan yan yung mga Marcos loyalist, tuhog lahat. Romualdez Marcos. Mananalo ba naman anya Mr. Maravillas si Martin? Malinaw po sa survey ngayon. Latest survey. Pumatas na si Martin kay Inday. Malinaw po. 76% si Inday. 75% si Martin. Statistically tie, mga kababayan. 5 years away from the presidential elections. Palubog ng palubog po si Inday. Kaya nga kumambyo sa issue ng confidential funds. Biglang nagbait-baitan po. Pero nakatangan pa rin anya Mr. Maravillas, kaya bantay tayo. Tingnan mo anya yung mga kamay ni Inday. Nakapalad pa rin. Na-capture ng photographer. Nakaganon si Inday. You see? So sabi dito mga kababayan sa balita ng Daily Tribune, House Speaker Martin Romualdez said Philippines will stand firm against China after a Chinese Coast Guard unprovoked act of hostility to Philippine resupply boat in the West Philippine Sea. Walang tigil po sa pangharas yung mga barkada ni Mao Diggs. Ayan po yung na-capture na satellite image ng pangharas ng mga Chinese. Dangerous maneuvers mga kababayan. Muntik-muntika na naman po na mabangga. At binomba tayo ng water cannon. Pero niya Mr. Maravillas, hindi walang statement. Tahimik po. Yung kampo ni Mao Diggs, walang paki. You see? Sabi diyan, mga kababayan ni Martin, we stand firm in our conviction. The Philippines, though a smaller nation, will not be cowed or bullied into submission. Hindi niya tayo magpapasindak sa ginagawang ito ng China. Pero hindi man niya tayo nakikipag-away. The Philippines seeks peace. But let it be known that we will defend our rights with steadfast determination niya. Ito ang ginagawa ng China. Malinaw na gusto nilang i-undermine ang peace and stability in the region. That cannot be tolerated niya. Sabi po ni Martin Romualdez, we urge China niya na irespeto nila yung 2016 Hague Tribunal ruling
that invalidated its expansive claims over the West Philippine Sea. Nanawagan din siya, mga kababayan, sa international community to denounce the Chinese Coast Guard actions and uphold the freedom of navigation, the rule of law, and the preservation of peace in the region. Sabi, mga kababayan, ni Speaker Martin Romualdez. Sabi po niya, kailangan talaga niya na tulungan natin yung ating armed forces. The Speaker vows House aid to boost armed forces operations. Kaya tama po na tinanggal ng Congress yung confidential funds para maidagdag sa pondo po ng ating armed forces at ng ating mga national security agencies po. So sabi dyan, Speaker Martin Romualdez thank the courageous and dedicated Filipino soldiers protecting the nation while reaffirming the House of Representatives' steadfast commitment to bolstering the operational capabilities ng ating sandatahang lakas. Sa kanyang pagsasalita sa forum na inorganize ng National Defense College Alumni Association sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, sabi po ng speaker, importante niya yung papel ng ating armed forces in protecting the national sovereignty sa gitna ng global tensions, lalo dito sa West Philippine Sea. Ganon, mga kababayan. Sabi ng speaker, ang House of Representatives niya is fully aware of the weight of this responsibility, has been unyielding in its commitment to fortify the operational capabilities of our armed forces. So we have embarked niya on a strategic journey, not only to modernize our military assets, but also to ensure that our personnel are equipped with the fortitude of skill and the assurance of a nation's unwavering support. So, importante talaga po ang isang leader na tulad ni Martin Romualdez na siyang magpapatuloy po sa policy direction ng nasimula ng ating Pangulong BBM. BBM. Pag hindi po, ipamimigay po ng ng mga pro-China politicians yung ating territory. At baka mawalan pa tayo ng bansa. Seryoso po ito, mga kababayan, kahit tayo patawa-tawa rito. Ginagawa natin itong light yung ating mga discussions para hindi kayo matensyon. Kasi sa buong mundo, tensyonado na po. Lalo yung mga balita doon sa sa Hamas-Israel war, saka yung Russian-Ukraine war. Di ba? Kaya ako, yung mga discussions natin, kahit mabigat, mga kababayan, yung mga topics natin, hindi ko ginagawang mabigat. Light yung ating presentation po. Pero gusto nating sabihin na seryoso po ito. Importante, mga kababayan, tama yung ating mga desisyon, lalo na po papalapit na yung midterm election. Wag na wag tayo magkakamali na iboboto natin sa pagkasenador yung mga pro-China. Kilala na ninyo kung sino yung mga pro-China? Yung mga minions po ni Mau Diggs. Sabi po ni Martin, our commitment to safeguarding our territorial integrity and ensuring the safety of our citizens remains unwavering. As a nation, anya, we must take proactive measures to enhance our defense capabilities and ensure that we have the necessary resources to effectively protect our sovereign rights. Kaya importante na si Martin Romualdez will remain as the Speaker of the House. Hindi masingitan po ni Hilo Garcia. Si Hilo Garcia po. Barkada ng China yon. So, importante po na si Martin will remain as the Speaker of the House. Kaya yung suporta ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinsan, solido po. So sabi dyan, mga kababayan, the defense budget is allocated to support critical initiatives such as land, air, and naval forces defense programs amounting to 188.5 billion pesos, along with the contributions to the United Nations Peacekeeping Mission, among others, all aimed at ensuring robust domestic security. So sabi dyan, the amount does not include the 1.23 billion pesos in confidential funds and intelligence funds. The House strategically realigned
these funds to frontline agencies tasked with ensuring national security and safeguarding the country's territorial rights sa West Philippine Sea, sabi po ni Martin. Kaya po, suportado ng mga mamamayang Filipino ang mga initiatives, yung mga moves na ginawa ni Martin Romualdez with the support of the whole Congress. This strategic allocation includes 300 million to the National Intelligence Coordinating Agency, 100 million to the National Security Council, 200 million to the Philippine Coast Guard for intelligence activities and ammunition, and 381.3 million para naman sa Department of Transportation for the development of expansion ng Pag-asa Island Airport. This allocation demonstrates our dedication to maintaining a strong and credible defense posture and one that sends a clear message that we will not compromise when it comes to safeguarding our national interest. Pahayag mga kababayan ni Martin Romualdez. Sabi ni Martin, we must remember that a strong defense is not merely a tool for confrontation but a means to uphold peace, stability, and the rule of law. At the same time, Romualdez restated the House support for President Ferdinand Marcos Jr.'s position on asserting sovereignty in the West Philippine Sea and emphasized the significance of legislative measures including recent laws like Republic Act 11939 aimed at fortifying the military's professionalism and modernization initiatives. So makikita natin dito mga kababayan sa mga paliwanag ni Martin Romualdez na siya lang po ang talagang sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa polisiya dito po sa West Philippine Sea na not even a square inch mga kababayan ng ating territory ang hahayaan na kamkamin ng sino mang dayuhan. Yan, mga kababayan, ang paninindigan ng ating Pangulo na pinanindigan din ng ating Speaker of the House, pinsang buo ng ating Pangulo, si Ferdinand Martin Romualdez. Ayos ba, mga kababayan? Isiinday po. Isiinday po, may paiwatig yung mga kamayo. Kaya binabantayan pa rin yung Senado. Baka bigla pong sabuatan at i-restore po yung secret funds ni Inday. Yan po ang balita ngayon. Nakabantay mga kababayan sa Senado ngayon, yung mga mamamayan para hindi masingitan po ng mga kasabwat. Kailangang i-booking natin ang mga galawan sa Senado. Di ba? Baka palusutin sa bicameral conference committee po. Ayan man lang po. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo po ito. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.